Mga kapuso, sa puntong ito, makakausap natin ang weather specialist ng Pag-asa na si Ginoong Rainier Agas upang kumustahin ang kasalukuyang sitwasyon ng nararanasang El Nino sa bansa. Magandang hapon, Ginoong Rainier. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa kasalukuyan, Ginoong Rainier, ano ang sitwasyon ng El Nino sa Pilipinas? Maaari bang ibahagi ninyo kung gaano kalawak ang epekto nito sa ating bansa, lalo na sa mga probinsya tulad ng Batangas? Sa kasalukuyan, magpapatuloy po yung malakas at mature na El Nino na inasa nating magpatuloy hanggang Pebrero ng 2024. At karamihan sa mga global climate models natin ay nagpapahiwatig na magpapatuloy po ang El Nino itong buwan ng Marso, Abril, Mayo. At inaasahan na magta-transition patungo sa kondisyong enso-neutral o normal na kondisyon sa Abril, Mayo at Hunyo ng 2024. So inaasahan natin na may mga impacts tong El Nino na to. Generally, below normal na rainfall conditions na maghahatid ng possible na negative effects tulad ng dry spell at droughts at inaasahan na magmamanifest hanggang sa first quarter ng 2024. Okay po. Batay sa inyong mga pag-aaral at obserbasyon, makakaranas ba ang Batangas ng matinding dry spell o drought sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino? Anong inaasahang intensidad po nito? So yes po, meron tayo. During El Nino po, meron tayong tinatawag na mga meteorological dry spells and drought conditions po. No? So dry condition, dry spell, and drought. Ngayon po, batay sa 5 consecutive month observed rainfall data natin na na-assess nitong January 2024, meron tayong 14 na lalawigan sa Luzon na nakakaranas ng meteorological drought, 10 lalawigan naman ng dry spells, kasama na po yung Rizal, at 17 na nakakaranas ng dry condition, kasama na yung Batangas, Laguna at Oriental Mindoro. So by the end ng February, inaasahan natin na makakaranas na ng dry spell ang Batangas, Laguna at Oriental Mindoro. Okay po, ano pong mga hakbang anong mga hakbang ang maaaring gawin ng ating mga kababayan sa Batangas upang mabawasan ang negatibong epekto ng El Nino, lalo na sa agrikultura at sa pang-araw-araw na konsumo ng tubig? So kailangan natin mga magtipid ng tubig, no? So small things can help, tulad ng pag-off ng mga faucet during pagsisilyo, pagdilig ng halaman sa umaga or hapon para ma-minimize yung evaporation, at paggamit ng tubig, water efficient gadgets din. So para sa agrikultura, ang paggamit ng mga crops na hindi masyadong nangangailangan ng tubig or drought tolerant crops, pagkakaroon ng small water impounding facilities, at pwede tayong imbes na 2 beses na maligo, pwede lang 1 beses na lang, at once a day na rin yung pagdidilig. Magtipid din tayo ng kuryente hanggat sa maaari po. Okay po. Mayroon bang particular na timeline o forecast model na nagpapakita kung kailan mararamdaman ang pinakamatinding epekto ng El Nino sa Batangas? At hanggang kailan ito posible pong tumagal? So ngayon po, nararanasin nga natin yung dry condition po. So by February, March and April, especially sa Batangas, mararanasan natin yung way below normal na mga paulan. And by May, magiging below normal na lang. At dito sa may part ng Rizal at Quezon, by June and July, babalik na po siya, so, or near normal na po yung paulan sa part na. May mga particular ba kayong payo o rekomendasyon para sa mga residente ng Batangas upang sila'y maging ligtas at makapag-ayos sa panahon ng El Nino? Sa panahon ng El Nino, una sa lahat, mahalaga pa rin yung malinis ang kapaligiran, no? Sa panahon kasi ng El Nino ay bahagyang tumataas ang cases ng dengue dahil madami din ang naiipon na tubig. Kaya ugaliin natin na takpan ang mga container natin para hindi pa mahahayan ng lamok. Pati na din yung mga gulong lata na nakakalat lang. Panatilihin din natin hydrated ang ating katawan dahil sa mataas na temperatura na possible na magdulot ng heat stroke or heat stress sa atin. Magtipid tayo ng tubig, mag-check din tayo ng mga water leak problems natin sa bahay,
At para sa mga magsasaka, pwede din kumuha ng mga crop insurance. At higit sa lahat, sa update po natin sa Pag-asa, manatiling nakaantabay po, especially po sa weather at sa El Nino po. Maraming salamat po, Ginoong Rainier Agas, ang weather specialist ng Pag-asa.